So ayun, no, kay KGX, kamusta kayong lahat? No? So hindi tayo nakapag-video kahapon. So ano yung nakikita nyo ngayon is ah nalaglag yung BTC natin. Kung mapapansin nyo, oh, parang gripo, di ba? Gripo yung nangyari. Pero may tanong ako dyan mga lods, no? So bago nga pala tayo, no, magpatuloy, no, sa mga subscribers natin, please like and share lang yung video natin para at least kahit papaano yung mga gustong matuto ng crypto is nakakakuha ng idea, mga idol, okay? Tapos Sunday, bukas meron na naman tayong pag-giveaways, mga lodi. Alam nyo na yun, ha? Alam nyo na kung saan nang gagaling yung giveaways natin, mga idol, okay? Sa mga gusto naman sumabay sa BitGet, nandiyan dyan yung link natin sa description. Yun yung gamitin nyo, mga idol, and then pasok kayo sa Telegram. Okay. So, ito yung nangyari dyan, mga lodi, no? Nag-drop siya, no? Pero kung mapapansin nyo, tulad ng sinabi ko sa isang video natin, no? Sa mga video na nilalabas ko, naglalagay ako ng line para alam ko kung saan ako papasok. Okay? So tulad dito sa 69,990, sabi ko, ito yung pinaka-support natin, tapos itong area na yan. Yan. Diba? So ngayon, nag-drop ng 69,990, ang sabi ko dyan, take profit kayo, medyo mid. Okay? Kahit maliit lang. Hintayin ang breakout nitong area na to, no? Which is 69,300. So, nung na-break yung 69,300 na nagapak yan, sabi ko ulit, once na makita nyo to, tong area na to, na may guhit pa tayo dito, take profit sa mid. Kasi, possible, hindi niya makuha yan hanggang dulo. Diba? Ngayon, saan ulit kami papasok AGX? Dito, sa next in line, no? Sa 68,600. So, once na pumasok ka sa 68,600, ayun, take profit sa gitna, or kung happy ka na, tapos, pasok ka dito sa ilalim. So, kung titingnan nyo, from 68,600, nag-drop pa hanggang dito yan. So, ibig sabihin, nung nag-drop dito yan sa area na yan, pwede ka naman ulit pumasok and then TP sa gitna. Diba? So, kaya tayo gumagawa ng line natin, mga lodi. Okay? So, ang dami bang nasunog? Maraming nasunog kasi lahat nakalong, lahat nag-expect na lumipad. Okay? So, dalawa lang yan. Ang mga trader kasi, walang pakialam yan kung high and low yung market. Kung pataas man yan o bababa yan. No? Kasi sila, ginagawa nila, nagba-buy and sell sila. No? Buy low, sell high. So katulad yan, yung area na yan, nagba-buy low, kumbaga nagbenta na sila dito sa top na to. Kunyari, nagbenta sila dyan, bibili sila dito, tapos bebenta sila dyan, tapos bibili sila dyan, bebenta sila dito, tapos bibili naman sila dito sa area na to. So ngayon, doon sila kumikita using spot, no? So ngayon, yung iba, yung mga long time holder, syempre kung paano kung ngayon na yung bear market, 'di ba? So sunog na sila diyan, maghihintay na naman sila ng another cycle bago makabawi. Yun yung maganda naman sa spot, kahit papaano makakabawi ka. Pero syempre, doon naman sa mga nagpo-future, masaya sila diyan. Minsan napipredict nila yan. O katulad ako, ito, naglagay tayo nitong area na to. So, hindi ako matatalo dyan. Kasi alam ko, pag nag-69,990, bababa pa yan kahit na 69,700 or 69,800. Diba? Kung naka-times 100 leverage ako, grabe, laki na nun. Diba? So, ayan. Yan lang, yung aking pananaw, no? Mga lodi, no? So, kung may nasunog sa inyo, no? Ano yun? Analysis nyo yun. Ako, sa analysis ko, ako talagang totally, alam ko sa sarili ko na ito yung magiging guide ko hanggang bear market, mga lods, no? Kung ito na ba talaga ang bear market, di ba? Magre-ready na ako kasi ako naka-ready na eh. Tsaka kung titingnan naman natin, no, ano bang date ngayon, mga lodi? Okay? Ano ba yung date ngayon? So, April 14. Ano ba yung nangyari ng April 14 last 2021 bull market? So, sa atin naman, pababa yung drop. Okay? Pumasok ng first week ng April, itong area na to, at pumasok tayo ng second week ng April. Okay? Ito yung second week ng April. Patapos na yan. Tapos tingnan natin kung ano nangyari. Sabi, March, second week, third week, fourth week, tapos biglang April 1, tapos April second week. Pagdating mo naman sa 2021, okay? Ito yung nangyari. Sabi niya, pumasok tayo ng March, third week, fourth week. Ayan. Positive. Tapos sabay biglang first week ng March,
positive. Dito, ang first week ng March natin, kung mapapansin natin sa area natin na to, first week ng March, ano nangyari? Negative. Tapos second week, negative. Okay. So, yung second week daw, negative. So, tingnan natin dito ano nangyari nung second week. Second week, March 15, 29, April 5, April 5, ito yung second week. Pa-drop na siya. So, expected, by Monday, possible ito ang mangyari. Mag-drop ulit. Kung susundin ang history. Okay? Kung susundin ang history, mga lodi, no? So, kung titingnan naman natin sa monthly naman, no? Sa monthly natin tingnan, no? Para at least meron tayong idea lang din. Kasi ako, dito lang din ako umano. Kaya tingnan nyo yung guhit ko, umaabot hanggang dyan. Pagdating ng April, ito ang kanyang naging graph. Okay? Undecided. Undecided yung graph niya. Possible, pwedeng mag-drop yung area na to. So, ano bang lamang? Yung bull o bear? Ang lamang dito, yung medyo bull, kaya lang red siya. No, yun yung pagkakaintindi ko. No, kaya nag-drop. So kayo, comment lang kayo kung yun din yung ating video, kasi yun lang yung pagkakaintindi ko sa ganitong candle. No? Parang ganito, kaya lang ito naman lumipad. No, pero pagka ganyan, pag umangat na ng ganyan yan, possible nagkaroon ng undecided, medyo babong drop, no? Kasi ang laki ng inangat, oh. 1 2 3 4 5 6, 6 na candle ang inangat. So, wala pa sa history kasi na nagsi-7 candle. Ngayon lang, ngayon 2024 lang. So, kaya possible, eto yan. Kaya yung tinitingnan nila na hindi pa nangyayari yung candle na may 7, so hindi natuloy dito sa area na to. Kaya biglang nag-drop to. So, yun mga lodi, no, sa aking pananaw lang, ha. Sa aking pananaw, kasi una, nag-a-analyze ako ng sarili ko, di ba? Alam mo naman sa mundo ng social media, di ba? Sa mundo ng YouTube, kahit hindi ka engineer, nagiging engineer ka, no? Sa social media lang, kahit hindi ka architect, ang galing manita, di ba? Kahit hindi ka naman trader, ikaw pa yung hindi ka na nga trader, minsan ikaw pa yung talagang no? Ikaw pa yung nagko-comment ng hindi maganda, no? Kasi ano nangyari sa'yo nun, pumasok ka nang hindi mo alam, tapos nasunog ka. Di ba? So yun. Ganun talaga mangyayari sa'yo, no? Kasi ang ginawa mo, nakinig ka lang. Hindi ka nag-aaral ng sarili mo. Sa YouTube, mga lodi, pagdating sa cryptocurrency, lagi nyo tatandaan, do your own research, lagi nyo tatandaan yan, take your own risk. Di ba? Yung mga napapanood nyo sa YouTube, mga lodi, no? Gawin yung guide. Hindi yun susundin nyo lang. Basta gawin yung guide, okay. Kumuha kayo ng knowledge sa kanila. Tapos, i-apply nyo. Kung alam nyo tama, apply nyo. Diba? And then, syempre sa crypto, may rules yan. 5% ng asset mo, diba? Yun lang lagay mo. Baka ikaw, ang ginawa mo, ang nilagay mo, buong asset mo. Diba? 100% ng asset mo, nilagay mo dyan, tapos natalo ka. Yun. Huwag nyo gagawin yun, mga lods. Okay? So, yun lang sa lahat, AGX, at magandang umaga sa inyong lahat. Kape tayo, kape. Saludo.